Ito mga kababayan, hindi ko rin titigilan itong si Mike Abe mga kababayan. Hanggat hindi niya titigilan, tsaka kabanat, itong si dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na itong si Vice President Sara Duterte, babanatan din natin ito mga kababayan. Araw-arawin din natin ito. Hindi natin palalagpasin ito. Grabe itong tao na ito. Inamin naman niya mga kababayan na kung matanggal na, ma-impeach na si VP Sara Duterte, titigilan na daw niya. Hindi na daw niya tatalakayin sa kanyang programa. Ibig sabihin mga kababayan, tapos na yung kanyang trabaho. Tapos na yung kanyang kontrata. Yung nakalagay sa payroll mga kababayan. Hanggat hindi matanggal si VP Sara Duterte, hanggat hindi ma-impeach, kailangan niyang banatan pa rin. Dahil nga yan yung nakalagay sa payroll mga kababayan. Parang inamin na nga nitong si Mike Abe na bayad ito, binayaran ito. Yan din naman yung mga nakikita ng ating mga kababayan na itong si Mike Abe tumatanggap talaga ito ng bayad sa administrasyong ito. Nasa PTV po rin ito mga kababayan. Isa itong broadcaster ito ni Pangulong Marcos. Kaya nga hindi talaga nalalayo na tama yung ating mga kababayan. At siya na rin mismo, parang inamin na rin niya kahapon, unong isang araw mga kababayan. Kasi nga sinabi niya, nagsawa na rin daw siya. Gusto na raw niyang tigilan. Kaso nga lang, hindi pa daw natanggal Hindi pa daw na-impeach si VP Sara Duterte. Kailangan daw niyang talakayin yan. Kasi nga, halos sabihin na lang niya mga kababayan, paano ko titigilan si VP Sara Duterte? Yan yung nakalagay sa payroll ko. Hindi ko matatanggap ng buo yung bayad ko pag tinitigilan ko ito. Paano naman may kabi pag hindi ma-impeach? Kawawa kayo. Paano naman kung talagang tatakbo si VP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election? Pag nanalo, saan kayo papulutin? Baka hindi lang kayo sa kangkungan. Baka pulutin kayo sa putikan, mga hinayupa kayo. Wala kayong ginawa kung hindi paninira na lang. Tapos binabaliktad mo pa. Mga DDS daw mga kababayan, ang nagpapakalat ng fake news, tusukin ko yung mata mo, ikaw yung lagi nagpapakalat ng fake news Ikaw yung talagang napakabudol mo magsalita Akala mo totoo yung mga pinagsasabi mo Puro lang naman kasi nung alingang hinayupa ka. Wala ka namang ginawang matino. Aaraw-arawin kitang hinayupa ka. Tandaan mo yung Mike Abe ka. Ito na mga kababayan, panoorin natin ito. Si Sara Duterte may banat at akusasyon na naman kay Pangulong Marcos Jr. Ano yon? Ang sinasabi po nito, nakipagsabwatan daw po ang Marcos administration sa International Criminal Court. Bakit? Dahilan kung bakit nakulong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang sinasabi nitong abogada at Vice President ng ating bansa. Nakalimutan or hindi yata alam ni Sara yung nilalaman ng Republic Act 9851. Ano yun yun? ang isa sa ginamit na batas ng Philippine government, kaya matapos mahuli ay itinurn over sa ICC kasi nakasaad yan sa batas na yan. Bakit? Pangalawa, merong warrant of arrest galing sa ICC na nadala ng Interpol na hindi pwedeng tanggihan ng Philippine government dahil tayo member ng Interpol. At malaki ang ating pakinabang sa Interpol. Yun po ang mga dahilan At ang pinaka-major na talagang dahilan nito, pinaka-importante ay yung reklamo ng mga Pilipino na naging biktima ng tukhan ni Duterte at ng kanyang administration na nagpay. Ito mga kababayan, itong Interpol na ito, wala talagang magawa yan. Kung hindi nakipagtulungan itong administrasyong ito, hindi pwedeng gumalaw ang Interpol mga kababayan. Magpapaalam pa rin yan. Magpapaalam pa rin yan dito sa ating bansa. Hindi yan pwedeng gumalaw kung hindi tinulungan ng administrasyong ito. Ayun nga kay Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief yan Yung Interpol mga kababayan, wala naman talagang magawa. Kung yung PNP ay hindi nakipagtulungan, kung hindi nakipagsabuatan. Inutusan mga kababayan dahil sa utos ni Pangulong Marcos. Inamin naman ni Pangulong Marcos mga kababayan at inamin ng ICC
na itong pamahalaan na ito ang nakipag-ugnayan para maaresto o iparesto itong si dating Pangulong Duterte. Huwag mong paglulukuhin, Mike Abby, kaya ikaw talaga yung number 1 nagpapakalat ng fake news. Hinayupa ka. Anong magawa ng Interpol kung ayaw talaga? Ayaw talaga ng ating bansa, ayaw ng administrasyong ito na ipadala doon sa dahig itong si dating Pangulong Duterte. Kung maalala niyo mga kababayan, si Arnett Davis, ilang bisis sinundo ng ating mga otoridad dito sa ating bansa. Pumunta yung NBI doon, pumunta yung Philippine National Police, nakipag-ugnayan sa Interpol, nakipagtulungan mga kababayan. Isinuko ba ng Timor-Leste si Arnett Davis? Ilang bisis mga kababayan. Hindi talaga sinuko ng Timor-Leste kahit nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa Interpol. Kaya nga, ang talagang totoong pangyayari nito mga kababayan, itong administrasyong ito ang nagpakidnap o nagsuko kay dating Pangulong Duterte. Totoo ang sinabi ni VP Sara Duterte. Abogada yan. Ikaw naman, abogago ka. Wala naman laman yung utak mo eh. Puro ka lang naman paninira. Ang kaso sa ICC mula pa ng 2017, ayan po ang malinaw na katotohanan eh. Pero laging binabaliktad ni Sara, wala na siyang argumentong. Anak ng pating ka naman, Mike Abby. Asaan ba yung mga ebidensya nyo na mayroong mga kaso na naisampa? Inamin na nga eh ni DOJ Secretary Boying Rimulya eh, na walang ebidensya na hawak itong pamahalaan na ito laban kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Kaya nga nagkakalkal ngayon ng mga ebidensya itong ating pamahalaan na ito, itong administrasyong ito, para iko-connect na naman nila kay dating Pangulong Duterte. Yung mga nawawala sa bungero. O sinabi na nga ni Boying Rimulya, konektado sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte yung mga nawawalang sa bungero. Yan yung patunay, Mike Abby. Huwag kang magmaang-maangan. Alam mo naman yan. Ikaso nga lang, tinatapanan lang yung mata mo ng salapi kaya hindi mo nakikita yan. Yung tainga mo, siniksikan. Siniksikan ng pera yan kaya hindi mo talaga maririnig yan. Yan yung katotohanan. Napakabugok mong tao ka. Matino, wala na siyang argumentong masabi sa harap ng interview at kanya mga pagsalita sa mga rally kung saan siya napupunta, kundi paulit-ulit na lang yun. Hindi kaya nararamdaman ni Sara Duterte na habang siya nagsasalita niya, siya ang nadadamage. Ang mga Duterte ang damage. Malibang lang dahil sarado ang isip ng kanyang mga audience, sarado ang isip ng mga DDS, napapaniwala na nagpagamit sa buwatan, kalokohan yun. Ikaw yung kalokohan ng kalokohan. Paano nagpapagamit? Paano sarado yung isip? Malawak ang pag-iisip mga kababayan ng mga DDS. Malawak yan. Kasi nga, yung mga DDS ay hindi gumagamit ng droga yan. Samantala kayong mga drogista, kayo ang sarado ng isip. Kasi mga tuyo na yung pag-iisip niyo eh. Yung mga gumagamit ng droga mga kababayan, ang dapat tawagin sarado na yung isip, hindi malawak yung pag-iisip ng mga yan. Dahil nga tinatamaan yung mga utak nyo sa droga. Ikaw, Mike Abby, ilang tulinada ba ang nauubos mo sa isang linggo? Kaya magmang-maangang hinayupa ka. Pa ang environment ng International Criminal Court kaysa sa local court dito sa Pilipinas. Any-comment, malaya po kayo. Reaction sa issue. Sunod, ito yung isa pang nakakatawa. Ano? Paulit-ulit pong sinasabi ni Attorney Harry Roque. Ano Hindi yun? natin, abogado talaga yan. Nagpapakilala pang international lawyer eh. Na siya daw ay hindi uuwi ng Pilipinas kasi wala daw hustisya, wala daw katarungan dito sa Pilipinas. Kaya hindi siya uuwi sa ilalim ng Marcos administration. Yan ang lagi niya sinasabi, di ba? Nadidinig niya sa kanyang social media, sa kanyang mga rally at kung ano. Pero, nananawagan siya na makauwi si dating Pangulong Duterte at bigyan daw ng hustisya sa Pilipinas. Di ba labo nun? Ano malabo nun? Hindi siya naniniwala na mayroong hustisya katarungan sa Pilipinas kaya ayaw niyang uuwi. Tapos ang dating Pangulo dapat daw pauwiin para bigyan ng hustisya. Akala ko pa walang hustisya rito. Ano Mike Abby? Dapat pauwiin para mabigyan ng hustisya? Anong hustisya pinagsasabi mo?
Ayon kay Atty. Harry Roque, gusto niya ng labanan itong administrasyong ito. Kahit na makulong siya, uwi siya dito sa ating bansa para labanan itong administrasyong ito. Dahil nga kahit anong gawin ng mga rally dyan, wala pa rin nangyayari. Kasi nga tinatakot ng administrasyong ito, pag mag-rally ka, pag marinig ka na para kang nag-aakla sa gobernong ito, ikukulong ka, paparusahan ka, sasampahan ka ng kaso katulad ng mga ginagawa sa mga vlogger na kumakampi sa mga Duterte, kinakasuhan ng mga hinayupak na yan. Kayo nga lang yung hindi talaga pinatawag kung saan-saan dahil kayo ay kakampi ng administrasyong ito. Yan ang katotohanan na Mike Abby, wag kang magmangmaang hinayupak ka. Alam niya, walo po ni mo. Kung gusto mong pauwiin, di malinaw na pambubudol yan. Ikaw yung budol. Talagang huling-huli ang mga sinasabi. Ang kanyang mga sinasabi ay huling-huli, nakabaligtaran at saka hindi katotohanan, walang katotohanan. Pambubudol lang. Kawawa naman ang kailang mga supporters at followers. Patuloy. O yun ang ano mga kababayan, pangbubudol lang daw. Kayo ang laging nang bubudol. Kayo yung tinatawag na mga mambubudol. At hindi kawawa ang mga taga-suporta ng mga taga-DDS o ng mga DDS. Yung kawawa, yung mga taga-suporta ninyo. Dahil patuloy pa rin naniniwala sa inyo. O mga kababayan, sino ba yung mas marami o mas mataas ang trust rating? Dahil sinasabi mo, Mike Abby, na siguro nagsawa na daw yung taong bayan sa kakaparinig o mga sinasabi ni VP Sara Duterte, paulit-ulit na lang daw. Pero bakit nanatili pa rin na mataas yung trust rating ni VP Sara Duterte? O sino sinungaling yan? Di ba ikaw? Yung trust rating nga ng amo mo, hindi nga makadikit-dikit. Ang layo-layo nga eh. Tambak-tambak nga eh. Kaya Mike Abby, wag mong bilugin yung utak ng taong bayan. Hindi mo kayang bilugin ang mga tao. Matatalino ang mga tao. Yung mga Pilipino, matatalino yan. Hindi yan basta-basta maniniwala sa mga sinasabi mo. At yung mga sinasabi mo naman halos lahat ay puro ikaw yung gumagawa ng kabaliktaran. Kabaliktarang kwento. Dahil nga mga kababayan, gagawin talaga ni Mike Abby lahat mga kababayan sa ngalan ng pinagkakitaan. Anong pinagkakitaan ni Mike Abby? Alam nyo na mga kababayan. Yun ang dito lang muna At itong si Mike Abby ay talagang napakasinungaling. Hindi natin tapusin itong video ni Mike Abby. Kasi lahat ng nilalaman ng video ni Mike Abby ay puro kasinungalingan. Sa lahat ng mga taga-suporta ni Mike Abby, dahan-dahan na kayong lumikas dyan. Wala kayong mapapala. Isang journalist na mambubudol, traidor. Hindi nalalayo yung mga taga-suporta ni Pangulong Marcos. Ilang taon na lang mga kababayan, babanata na ito ni Mike Abby. Lalong-lalo na pag natapos na yung kontrata ni Mike Abby kay Pangulong Marcos. Lilipat ito kay Tambaluslos mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Tao ito ni Tambaluslos eh. Ngayon nagpapagamit pa ito kay Marcos. Kay Marcos Jr. Pero pagdating mga kababayan na malapit na matapos ang termino ni Pangulong Marcos, babanatan yan si Marcos. Maniwala kayo sa akin. Dati himod puwit ito kay dating Pangulong Duterte. Kinuha ng isiminay mga kababayan. Pero nung umupo si Pangulong Marcos, trinidor si Pastor Apollo Kibuloy. Nilayasan mga kababayan. Napakawalang hiya ng tao na ito. Ito yung tao na wag tayong magtiwala dahil traidor yan. Noon hangang-hanga ako sa tao ito dahil magaling magsalita. Akala mo hindi nakakabasag ng pinggan. Ipotragis, demonyo pala ito mga kababayan. Huwag kayong masyadong magtiwala. Magaling ito, magpaikot-ikot o magpapaikot ng kwento mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay ano ba ito? Shoutout kay Dinis Sukba. Dinis Sukba, maraming salamat sa iyo ha. Very nice, straightforward and practical ang mga commentaries mo sir. Maraming salamat sa iyo Dinis Sukba. Dinis Okba, maraming salamat. Member J. Religious ng Pulilan, Bulacan, maraming salamat sa iyo at sa inyong mga apo. Shout out dyan kay Kuko, Dion at kay Yuri.
Shoutout na rin kay Kapangarap, ano to? Kapangarap Moto Elektro, Moto Pangarap, ano to? Kapangarap, ano to? Kapangarap Moto Elektro. Mabuhay mga DDS. Maraming salamat sa iyo, ha, kaibigan. Shoutout na rin kay Sammy Ruiz. Shoutout kay Miguel Katina. Shoutout kay Ma'am Imelda Pascua. Kay You Hatsap. You WhatsApp pala. Shoutout na rin kay Judy Piasan. Shoutout kay Ronald Pagyo. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Star. Shoutout kay Crystal Planto. Shoutout kay Dagul. Shoutout kay Noel Suner. Shoutout kay Nisi Sit. At shoutout na rin kay, sino ba yung shoutout natin? Shoutout kay Sally Charlan. At kay, tapos na si Judy, kay Dinis, tapos na rin. Kay Ma'am Imelda Pascual, shoutout. Shoutout kay Binoki TV. Kay Ronald Pagyo, shoutout. Kay Batnam, shoutout. Kay Ricardo Cavarti. At kay Cyril C. Bandal. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Aaron TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.